Si Anthony Davis nilinaw sa Lakers na gusto niyang may kasamang big man next season para sa Lakers. May kasama naman siya, sa bench nga lang. Si Christian Wood mawawala ng 8 linggo dahil sa knee injury. Papatak pa rin na number 4 position itong si Christian Wood kahit bumalik siya sa lineup. Si Jackson Hayes at si Colin Castleton ang natitira na lang sentro ng Lakers. Kasama din naman yun ni Anthony Davis, sa bench nga lang din. Hindi naman totally babalik si Anthony Davis sa power forward position, gusto lang niyang bawasan yung load sa number 5. Naging effective kasi yun noong 2020 season. Nagkaroon naman ulit ng mga kasamang sentro si Anthony Davis after ang run nila noong 2020. Katulad ni DeAndre Jordan, Andre Drummond, bumalik ulit si Howard, kaso hindi na ganoon ang laro. Nakasama pa niya si Thomas Bryant. Ang career average ni Anthony Davis ay 24 points, 10 rebounds, 2 assists at 2 blocks per game. Kung ikaw naman talaga yung coach, makikita mo agad ang stats na to na mas pipiliin mo talagang si Anthony Davis yung sentro kesa maging power forward siya na may kasamang isang big man. Kaso nga lang, mas effective kasi si AD kapag power forward at may kasamang isang big man pa. Ginawa na rin kasi to ng Pelicans dati, nag-experiment sila, lalo na nung kasama niya si DeMarcus Cousins. Kapag nasa power forward si Anthony Davis, may average siyang 23 points, 10 rebounds, 2 assists at 2 blocks per game. 52% sa field at 29% sa 3-point area. Kapag si AD ay nilagay sa center position, magkakaroon siya ng 27 points, almost 12 rebounds, 3 assists at nasa 2 blocks per game. Mas dominante si AD kapag sentro na ginawa niya na to sa Pelicans dati sa isang season. Meron siya noong 28 points at 11 rebounds per game. Ang reason lang naman doon kung bakit gustong bumalik ni Anthony Davis sa number 4 ay sa dahilan na mula nang maging primary center siya ng Lakers, mas kumonte ang laro niya dahil nga nagkakaroon siya ng injury. Kapag naman nasa power forward siya, mas marami siyang nalalarong games. Dahil hindi niya kailangan makipagbanggaan ng todo, hindi rin siya masyado nai-injured at mas nakaagalaw si Anthony Davis sa loob at labas ng paint. Kapag si AD ang sentro, ang susunod sa kanya doon, either si Bando or kaya LeBron or kaya si Hachimura. Ang ginagawa naman ng mga teams, ilalayo si Anthony Davis sa may paint. Parang Giannis kasi yung senaryo ni Anthony Davis. Si Giannis 7-footer na may kasamang Brook Lopez or kaya Bobby Portis. Mas nakakagalaw si Giannis na mas maayos sa power forward position. Hindi ko naman sinasabing kapareho ni AD ang style ni Giannis, pero yung positioning ng player. Hindi kasi siya ang primary defender sa loob ng paint, kaya mas nakakagalaw nun si Giannis. Nung naging sentro pa si AD, nawawala yung outside shooting niya. Last year, sinabi pa noon ni Darvin Ham na may go signal si Anthony Davis para tumira sa 3-point area. At nag-practice pa noon si AD sa off-season. Pero bubaba ang 3-point shooting ni AD by volume, pati percentage. Pati mid-range shooting noon ni Anthony Davis bumaba din. Sa report pa rin, si Jonas Valanciunas ang gustong kunin ng Lakers via trade. Kaso December 15 pa magiging available si Valanciunas. Papatak din ang nasa 28 to 30 games agad noon ng Lakers. Kasama kasi dito yung in-season tournament. Nasa 36% agad yun ng regular season game na kailangan laruin ni Anthony Davis bilang sentro. Yung nasa 30 games, kapag hindi umabot ng 50% winning rate, mahihirapan yun next year. Kung available naman na sentro na pang pillar or pansamantala sa Lakers para sa request ni AD, ito isa, undersized, si Bismack Biyombo, 6'8", power forward at center. Naglaro siya na last season sa OKC at Memphis bilang backup center. Kung gagawa naman ng Lakers ng trade para sa isang big man na hindi sila mag-iintay, si Walker Kessler yung pinaka-best available ngayon. Kaso ang kadil nila doon ang Utah Jazz at si Danny Ainge.